long-term plans for the festival, and how is this edition different from last year? Ako po pala. Really, the long term is, alam niyo po yun, right now, we're very proud of our coffee. The long term is really, yung samahan po kung makikita po nyo dito, there are 500 entrepreneurs, from micro to large entrepreneurs, dito po sa Batangas. So, ang talagang purpose po ni Secretary Recto is lahat ng entrepreneurs, magkaroon ng chance na lumago palalo ang kanilang business. This is not just about kasayahan, but being given Batanggenyo sa chance. 500, more than 500 business owners, establishment, artisan, farmers, ang kasali po dito. That's the idea. And currently, we're very proud na last year, 200,000. We hope na matarget namin yung 300,000. Ngayon po, puno na po. Puno na ang mga hotel, puno yung mga restaurant. That's the idea. And yun po, kung bakit nandito, lagi po kasi natin na parang mahirap pagsama yung private at saka government. Alam niyo po, pag tama yung vision, I think malayo pa po mararating ng Barako Fest. Ayun po. Ayan. Thank you. And so for my second question, sir, I think Luis and Ryan. So what are your thoughts on political dynasty? Okay. Matagal nyo nang inaantay ang sagot, kaya gusto ko talaga ng dynasty. With all honesty, we just don't want to entertain that. We are here to serve and people will judge us. That's all. Babalikan ko lang din, we simply submit ourselves to the electoral process. And basta ang hatid namin ay yung paglilingkod na gusto namin ibigay sa bawat Batanggenyo. Kung saan mapunta ang pangarap namin sa paglilingkod, kung saan namin gusto ilagay ang puso namin, nakasalalay sa botante yun. Well, I think my brother said it perfectly naman. Yeah, we're simply throwing our hat in the ring. We're here to be of service to the people. And ultimately, the choice will always be theirs. That's about it. Ayan. At saka yun po. Ayun nga. Dagdag na rin namin, tingnan nyo naman yung kalaban, kami lang tinitingnan ninyo. Diba? Lahat po ng kalaban namin, kung yun ang definisyon. But ito po, I'm very proud to be working with the Recto family. Si Congresswoman Vilma Santos po ang principal author ng Free Public College at Universal Healthcare. Pati na rin po, yung mga congressman po na kasama natin dito, ang Batanggenyo po, is very proud of our result. Yeah, kasama ko si Yanda, Kung Marvin, yes. Ate Maitet. Yan ang mga kasama ko na bumoto ng free college yes. sa public universities. And then at the same time, yung ating 4Ps. Yes. And then at the same time, Doktor para sa bayan Universal Healthcare Law. Yan, so, yan ang mga pinaglaban namin. Tama, Kung Marvin, yan? Tama ba? Yan, si Ate Maitet, nandiyan ba? Okay. Colyantes. Yes. So proud po kami dito, yung buong grupo po na ito, hindi lang po Batanggenyo ang nakikinabang, kundi buong Pilipinas po. Yan po yung pagsasama namin dito lahat. Ayan. The leadership po ni Kong Vilma Santos. Next! Good evening. My question is for Luis and Christian. Many celebrities enter politics and they somehow struggle with policy making and governance. So how do you wish or how do you plan to bridge that gap between your popularity and actual leadership? I think siguro we don't need to look that far, no? The perfect example would be my mom. Nakikita naman natin, my mom started acting when she was 9 years old. Tapos nagsimula ka sa public service. As mayor, 20, ano ba? 19? Ha? Yung first, 1920. 1928? Malayo po yung masyado. Medyo matindi yun, ha? Gusto ka bang aminin sa amin? 1998. I guess that's the perfect example. Before becoming the mayor of Lipa, wala naman unang-unang sabak si Momski. So from mayor ng Lipa, nakita natin, naging gobernador ng Batangas, naging part din siya ng Congress, at in fact, naging Lingkod Bayan awardee.
Diba? One of the highest awards na pwede makuha ng public servant, if not highest award. At lahat ng yan nagsimula sa artista lang. So nakita natin kung ano ang pwedeng tahakin na landas ng isang artista sa pagiging isang lingkod bayan. Thank you for the question. I think like what my brother said, I'm fortunate enough to say that I won't have to look far. And not only do I have two great mentors in my parents, my dad, Secretary Ralph Recto, and my mom, Governor Vilma Santos Recto, but I would attribute, I know I have a lot to learn, but I'm also fortunate enough to say that kung papalarin ho ako, may mga kasama po ako mga congressman na nandidine, all of the councilors here, all the mayors here, lahat ng mga bukal, lahat po ng mga kapitan, I'm 100% sure I'll be able to learn a lot from each and every one of them. And I know for a fact I'm willing to work hard to be of service to the people. And I'm lucky enough to say that I'm not alone. So, yeah. Thank you. Thank you all. I hear more than 200 landmark laws pass. Combined po ni Congresswoman Vilma Santos at ni Senator Ralph Recto. At yun po yung mga batas na nagligtas sa atin, nagligtas sa ekonomiya ng Pilipinas. Yan po ang tatak ng Batanggenyo. Ayan! Next! Ayan o. Last! Sir Jojo Panaligan. Ayan! Sir Jojo! Sarap to. Magandang hapon po. Magandang gabi. Tanong ko po kay Governor Vilma. Kanina po doon sa isang speech, may binanggit po na medyo nadugyot daw ang Batangas. So, pag kayo po ang pinalad, ano po ang pinakaunang gusto nyong mawala at pinakaunang gusto nyong ibalik para nga maibalik ang dangal ng Batangas? So I hope you don't mind me saying, I did not make mention dugyot. Si George, I did not make mention dugyot. For correction lang. Ang akin lang, siguro, binanggit ni Kong Marvy kanina, which is, God knows, and it's true, Kong Marvy, nahilingan lang ako ng mga mayors talaga bumalik. Sa totoo lang, na sana daw, if I can go back, para maging nanay uli ng lalawigan, ang hiniling lang naman nila sa akin is, mabalik lang yung health program ko eh. Yung priorities na yan. Actually, yung health ko, acronym yan health, acronym yan. Hearts program, I'm so sorry. Hearts program, maibalik ko lang yung Hearts program. Acronym yan. And to enhance it more. Kasi ang kanila lang naman, kaya gusto nilang maibalik, ay para mabigyan uli ng focus yung tinatawag nating basic needs. Again, fast lang Hearts program, H stands for health, E for education and environment, A for agriculture. Batangas still 60% agricultural province. R for roads and infrastructure. Kita naman, yung nakita kanina, right? Isa yan sa prioridad namin. And then T for tourism and technology. Yan na teknolohiya na tayo ngayon na we need new blood. And of course, S for security and social services. Yan lang, and to enhance it more. At kung magagawa namin yan, with all the help ng bawat leaders ng isang bayan, I think kahit paano, makakaramdam muli kami ng progress pa sa amin pong lalawigan. So, tapos bukod sa Hearts, may Lucky pa. Di ba? Yun lang yun. Thank you very much. Okay. Yung panahon na pinakamagandang opportunity sa ating lahat sa lalawigan. Kailan pa po merong nakaupong secretary na taga Batangas? Hanggang 2028 po, merong secretary ng finance. Ang secretary of finance po, siya po naghahawak ng buong pananalapi ng buong Pilipinas. At syempre, alam niyo naman may influence yan kapag project ang pinag-uusapan. So, ang hindi po siguro ninyo nare-realize yung pagsasama-sama ng teamwork. Pag si Governor Vilma Santos po, syempre, nag-request, may plano, nag-request kay Secretary Ralph, ang mas mabilis po yun kesa yung wala tayong secretary. So, this is the best opportunity for the lalawigan na matupad lahat ng pangarap natin. Wala na pong ibang mas magandang panahon. Bakit po natin tatawagin, bakit po namin pakakandidatuhin si Vilma Santos, tapos pahihirapan naman natin
ng Vice Governor na hindi si Luis Manzano? Para naman namin pinahirapan yung aming gobernador. Kanina po, binabanggit niyo yung dynasty. Kuminsan po, tinatamaan din kami ng dynasty sa Batangas City. Gusto kong magsalita. Yung dynasty naman yan, masama lang yan pag hindi maganda ang ginagawa sa bayan ninyo. Pero ito po, papatunayan namin. Ang dynasty po sa amin, napakaganda po ng aming lungsod. E di lalo na po kung ang dynasty sa buong probinsya. Tingnan nyo po kung anong igaganda ng lalawigan ng Batangas kapag nandun si Secretary Vilma Santos, si Luis, lahat po kami. So, hindi ko po alam kung negative yung salita nyo na dynasty, but yung dynasty po, it refers to a period na pinapasa lang po yung kapangyarihan pero wala pong eleksyon. Dito po sa atin, may eleksyon, so may demokrasya. Kada tatlon nga po, bilis nga po nun eh. So kayo naman po yung bumuboto. So sa akin po, walang masama dun sa dynasty kung maganda ang ginagawa. At meron pong mga family dynasty na kayang tanggalin mismo ng tao. Alam nyo yan, hindi lang yan dito sa Batangas, sa ibang lugar, ganun din. So, ako po, mismo nangangampanya, kahit hindi pa ho kami panahon ng kampanya, ito na ang tamang panahon na pag, kumbaga yung lahat ng stars ay paglinya-linyahin natin, diretso po sa Malacanang. Kaya, pinakamaganda na hong panahon ito para maging gobernador si Vilma Santos Recto at si Luis Manzano ang Vice Governor. Salamat, Brian. Thank you, Kong Marby. Ayan. Of course. Next. Ayan po, People's Journal, Eugene Asis. Ay gusto ko lang idagdag kanina, sorry, sisingit ako ng konti kasi nabanggit ni Govi yung sa Hearts program niya. Ako din kasi meron din akong lucky. Totoo to, para sa kalaman na lahat. Ang Lucky IL, syempre, ay ang mga livelihood ng mga Batanggenyo. Ang U natin, ang mga university at scholarship na aking uunahin at paparamihin pa sa buong lalawigan, lalong-lalo na ang scholarship. Ang C natin ay syempre sa mga pangangailangan ng ating mga barangay functionaries, ng ating mga senior citizens, ng ating mga PWD, nandiyan ang cash assistance natin. Ang K natin, nandiyan ang kabataan at kalusugan. Babalikan ko lang, susuportahan ko lahat ng hearts na gagawin ni Mommy. At yung Y sa Lucky ay para sa you. Then you come first para sa bawat Batanggenyo. Sila po unahin natin. Okay, asan na po? Eugene Asis. Ayan. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Yung tatanong ko talaga para kay Luis kanina, sinagot na niya kanina lahat yung anong pwede niyang gawin, anong magagawa niya, yung gano'n. So, parang gusto ko na lang itanong ngayon, ano yung palagay mo will be the hardest part of being a public servant? Wow, good question. Siguro the hardest part is sa public service kasi napag-usapan naman namin, alam naman natin na hindi siya madali in general. Na marami kang makakahalubilo, marami kang makakausap, pero ang pinakamahirap siguro is finding the balance para sa lahat ng gusto. Kasi certain sectors, for example, may mga sector na may hinihingi, tapos hindi mo pa nabibigay, may kabilang sector na humihingi ng kanilang tulong, ng kanilang assistance, ng kanilang proyekto. Para sa akin, ang pinakamahirap is marami kang gustong gawin sa Batanggenyo o para sa Batanggenyo. Pero to be perfectly honest, syempre limitado ka rin sa budget mo. Limitado ka rin sa pwede mong magawa. Kaya nga kagaya ng sinabi ni Kong Marby, napakagandang pagkakataon na to para sa Kapitolyo dahil meron tayong tulong mula sa nasyonal na hindi lamang nagsisimula o nagtatapos mula sa Secretary of Finance dahil marami tayong mga congressman na Batanggenyo na magtutulong-tulong palalo. So, pinakamahirap isusubukan mong isatisfy lahat ng mga distrito, lahat ng mga barangay, pero pinakamaganda is alam ko, pag magkakasama kami, hindi ako mag-isa na magsaservisyo sa Batanggenyo. Ang galing-galing mo na, grabe. Eugene, may I add? Of course. You know, what's hard also in politics sometimes is dumb if you do, dumb if you don't. You do good, may sasabihin. You do bad, may sasabihin sa iyo. Pero you know, para pagkatiwalaan ka ng tao at maniwala sa iyo, palagay ko yun ang priceless.
yun ang fulfillment at yun ang legacy mo ng walang camera. So I guess sa experience ako for 24 years, yun yung medyo hardship, pero yung fulfillment naman, serving our people who are in need, na pag nagpasalamat sa'yo, halos mamatay na hindi mo naman pera yung ginastos. Yung bagay na yon sa naramdaman ko, priceless yun. Hindi mababayaran yun ng pera. At yun ang pinaliwanag ko sa mga anak ko. Once, kasi galing kami showbiz, once you see the reality of life, it's different. You will value your life and you will know how blessed you are pag nakita mo na ang totoong buhay ng mga tao. At kung yung dalawang anak ko'y mararanasan yan, palagay ko yung fulfillment ng buhay nila may enhance pa at mabibigyan nilang importansya ang buhay nila and at the same time ang buhay ng ibang tao. Thank you very much. Ano lang, follow up lang. Dahil nakikita ko parang masyadong malakas ang suporta mo sa iyong mga kababayan. Nangangulugan ba ito na mababawasan ng mga showbiz works mo, mga hostings mo? Actually, nakapag-tape na kami, Kuya Eugene, ng finale episode ng Rainbow Rumble. Oo, nakapag-tape na. At ngayon pa lang, actually, to be honest, lahat naman tayo, matatandaan na rin naman dito. Nagpaalam na kami. Katunayan, marami din sa mga endorsements ko ang hindi na nag-renew. Ganun agad-agad nung naisipan namin nung pag-file ko. Isa yun sa mga sinabi ni Govi nung unang usapan pa lang namin, kumakain kami. Sabi niya, anak, alam ko ang industriya. So, maniwala ka na the moment na mag-announce ka at lahat-lahat, maniwala ka sa hindi, kahit mga endorsements mo mawawala, aatras. Katunayan, nasa 3 o 4 ng endorsements ko ang nag-pull out na. So sabi ko naman, oo, naiintindihan ko rin naman yun, yung income ko rin. Siyempre, tatamaan naman talaga. Sabi nga ni Govi, which ramdam ko to, simulat sa pool. Sabi niya, anak, mabawasan ka man ng commercial, mabawasan ka ng endorsements, mas masarap tulog mo dahil may marami kang natutulungan na tao. Maraming salamat. At last lang. Siyempre si Jessie, yes, magiging active na rin sa politika, di ba? Hindi may iwasan dahil parang second lady of Batangas. Handa ka na bang magsalita bilang second lady ng Batangas sa maraming tao? Gusto ko lang i-share bago siya sumagot. May mga ikot po kami sa ibang mga bayan, sa ibang mga lungsod. Mas malakas pa yung sigaw niya kaysa sa akin. So ngayon ang iniisip ko, baka pwedeng ihabol sa Comelec, pangalan na lang niyang nasa balota. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon lang po ako babate. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating media family. Sa lahat po nandito, happy Barako, Perez. For me po, alam po natin lahat, artista po ako. Matagal nyo na rin po ako nakikita kahit bata pa ako. Pero right now po, this is the season na susuportahan ko po ang aking asawa 100%. Siyempre po, nanay na rin po ako and I worry about my daughter's future also. So, gusto ko po yung kakalakihan niyang environment. Siyempre, ang ating bansa, ang ating probinsya din. Sana po maganda yung kakalakihan niya. So, totoo po yun, nagkaiyakan po kami dati. Sabi ko nga po sa kanya nung magnobyo pa lang po kami, ay naku, pag tumakbo ka, hihiwalayan talaga kita. Nasa na po tayo ngayon. Magkasama pa rin po tayo ngayon. Nakilala ko po si Luis, kakaiba po ang puso ninyo. At ang puso nito, alam niyo po lahat to, kahit po nung nasa showbiz pa lang po, tumutulong po ito ng hindi nagpapasabi ng pangalan. Minsan nga po, kahit kulang na lang, pagkasigawan ko po, si Luis po yan, si Luis po yan. And yun pa, hindi po natatapos yung, kumbaga po, pag tumulong siya, tapos na doon, hindi po, check pa po niya kung okay pa po yung tinulungan niya, kung tuloy-tuloy po ba yung assistance and everything. So sabi ko po, he has the heart. And of course, we all know naman na he's very smart. And kanino pa po ba magmamana at sino pa po ang magtuturo, kundi ang ating governor, Governor Masatos, ang aking momski. Kaya po, sana mapagbigyan po. Ang tanging hiling ko lang po ay sana magtuloy-tuloy lang ang aking suporta sa kanya. Hanggat makakaya ko po, kahit hatiin ko pa po katawan ko, sasamahan ko po siya sa lahat.
bilang asawa. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Brian. Thank you very much. At ang ating final. Yung question ko na lang po, kasi pangatlong beses ng Barako Fest. So ano po yung measurable na impact sa city para ulitin siya? I promise. Ayan, so actually po, talaga right now, yung flourishing of businesses, not just in Lipa, but actually in Batangas. Ang Batangas po, sobrang dami na po ng negosyo dito because conducive, nagkakaisa po lahat to actually create opportunity. The job actually of our officials is to create more opportunities dun sa kanilang nasasakupan. And Barako Fest, ang kanyang testing niyan is gaano nagpo-flourish yung ating mga negosyo. Kasi at the end of the day, maganda kalusugan mo, tapos ka ng eskwela, ending walang trabaho, walang oportunidad ka nga. So that's the idea. So to really bring more people, and we see it, and that's actually challenging everyone. Kaya lagi nila sinasabi, ang tagal na ng mga politiko doon, hindi pa tapos. Actually po, iba-iba ang challenge every year. Ngayon, talaga kung makikita nyo, we're focused also on creating more opportunities. Yung pagbubukas ng mga roads, itong Manila-Batangas Bypass Road is opening more economic opportunity para po sa lalawigan ng Batangas. And that's the idea of Barako Fest. Salamat. Last question lang for Ryan, kasi nandito kami last year, parang kitang-kita yung difference kung gaano magaling mag-Tagalog ngayon. Anong ginawa mo lang at preparation for the candidacy? Sorry po, ano po? Anong naging pagbabago? Paano ka gumaling mag-Tagalog? And anong preparation mo rin for this candidacy? Pinalayas namin. Sa totoo lang po, sige, subukan mo mag-Tagalog. Sa totoo lang po, dahil sa mga kasamahan ko po, palagi ko po sila sinasama, yung team Bagong Lipa, pati na rin po yung aking mga magulang, aking kuya sa mga ikot. At siguro natututo naman po ako by experience, pag-usap sa mga tao, pati na rin sa mga tanong ng ganyan po. At yun lang po, maraming salamat na napansin niyo po. Pero kailangan ko pa mag-ensayo, kailangan po matuto. Pero maraming salamat. Thank you. Salamat. Kasalanan po ng mga kapitan niya. Note mula sa puso ko, and I guess I can speak on GovV's behalf sa lahat ng mga kasamahan natin from the press, na nung bata pa lang ako, nandun na kayo sa bahay namin. Kinakausap si Mommy. Nakaedad na ako, nasa industriya na ako. Pagka may mga bago kong TV show, game show, o may bagong pelikula, kayo pa rin ang aking mga kasamahan. Ngayon naman ako'y nangangarap mga lingkod bayan, kayo pa rin ang aking mga kasamahan. Kaya naman, na-miss ko kayo. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Love you all. Ayan. Anything? Go?